naman tayo mga kababayan ay pag-usapan naman natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Na nakita po natin, ito ay isang teaser ng kanyang interview, one-on-one interview kay Vicky Morales. Na kung saan po mga kababayan napansin ni Vicky Morales na umiiyak ang ating Pangulo. And bakit nga ba umiiyak ang ating Pangulo mga kababayan? Yan po ang ating You're pakinggan. teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Ay sorry. No, because I see people having a hard time. Litin natin. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Oo. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Tama. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Mga kababayan. Ayan po yung teaser ha. Pero nakikita natin dito, mga kababayan, na itong Pangulo natin ay isang tao, isang presidente, na merong pong puso para sa mga kababayan niya. Bakit natin nasasabi na ganito? Ang simpleng pagtulo ng luha, mamumuo yan sa iyong mga mata, tapos yung sa pagsasalita mo ay nagkakaroon na ng ibang boses na nagiging buo na parang ang hirap na magsalita, mga kababayan, dahil you feel what they are, 'di ba, experience. Oh. Sobrang yung Pangulo natin, mga ka-GP Natics, ay mararamdaman mo talaga na may pagmamahal sa bawat Pilipino. Bakit? Etong presidente natin, hindi man perpekto. Kaya kababayan, minsan nauuto siguro. 'Di ba? Uy, ang pangit naman ng salita mo, minsan nauuto. Sabi ko nga hindi perpekto. 'Di ba? Sorry kung yun ang nagamit ko. Pero, mga kababayan, tayo ay saludo sa Pangulo. Kasi, grabe ang pagmamahal niya sa atin. Kahit na ang administrasyon niya ay pagtawanan, okay lang sa kanya. Yes, tama kayo na narinig. Ngayon sa nangyayaring investigasyon, mga kababayan, ang halos karamihan, 'di ba? Ang halos karamihan. Nilabas na ba yung buong interview, Ma'am Ilocano ka na? Hindi pa ata, hindi ko pa makita. Pero ang ano kasi dito, na napupulaan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala po siyang pakialam. Wala siyang ano dito mga kababayan, wala siyang, kumbaga, hindi siya nagdadalawang isip. Okay lang sa kanya na kung saan basta mahagilap, makalkal, to hold them accountable dito sa mga pagnanakaw, dito po sa mga flood control projects, dito po sa mga insertions ng mga senador, mga kongresista. Wala siyang pakialam. Ang gusto lamang niya ay makamtan nating mga Pilipino yung nararapat po sa atin. Sabi nga niya, kinakawawa nyo yung mga Pilipino. Nakakaawa sila. Dahil unang-una, okay lang sana kung mamasamang tao yan, parusahan nyo. Pero yung mga nakakaranas na yan, tayo, di ba? Tayo, mga ka-GP Natics, tayong mahihirap na nakakaranas ng pagbaha, na lumulusong tayo, na yung ibinubuwis natin yung buhay, tayo ay nabababad sa lamig. O GP, hindi ka naman na nabababad sa lamig. Oo, sa ngayon, di ba? Dahil kahit papano nakakatulong itong si YT, pero naranasan ko yan. Nakita nyo yan sa vlog ko noon. Nandyan ang mga ipis, daga. Oh, natutulog kami sa baha, nakatayo, magdamag. So, ayun nga mga kababayan, ano? Tingnan natin yung podcast ni PBBM, sabi ni Ma'am Ilocano Kama. Sorry, late ata ako eh. Kailan ba yan inano? Pahingi nga ng link. Pahingi ng link pag meron kayo. Wala, hindi ko makita dito eh.
Gusto ko marinig yung buo. Ay, nag-react na si Coach Jarrett. Mamilokanan ka na. Hindi ko talaga makita yung ano niya. Wala hindi ko makita. Baka meron kayo dyan. Yung mga, ano ko dyan, moderator. Pakihanap. Para mapanood natin ng buo. Hindi ko talaga nakita kanina. Hinabol ko lang kasi to mga kababayan. Dapat kagabi pa to 'Di ba? Sa GMA, merong 12 minutes. Ito. Meron pala si Mamay Lukanan ka na. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga... Wait. Ito maganda. Salamat, Mamay Lukanan ka na. Ayan. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Thank Okay, you. we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming Independent Commission. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement. Dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin, dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Okay. Paano nga ba? Hindi nga Bakit maging ganitong ka-massive yung corruption? Ako governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, which if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na... But so many regimes and it just keeps getting worse. So It did. So how did we get here, and what can we do now to... Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. Yeah, it was normalized. People have come to accept this, no? Yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate
the Congress people, They, the they will, Senate, they will have the, they will have will subpoena the authority powers. to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Okay, Mr. President, pakiramdam ng marami, talagang nalulunod na po tayo sa korupsyon, no? Sometimes, yung mga ordinaryong mamamayan, medyo we ask ourselves, ano bang magagawa natin? Nag-launch po kayo nitong initiative na pwedeng magsumbong directly sa Pangulo, yung mga gusto magreklamo, no? How effective has this been? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayong lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. I would think Ako mga kababayan sorry to cut you off, pero biglang pumasok sa akin, sa isipan ko, yung tawag dito, 'di ba merong pahayag si E.S. Bersamin, mga kababayan, na bumanat ang Malacanang sa Congress, the clean your house first. Syempre hindi naman po, siguro kung sabi natin, hindi naman magbibigay ng statement na ganon etong si E.S. Bersamin without the knowledge of our own president, mga kababayan. And I believe, nagkaroon na rin ng rumors, di ba, na balita na rin natin, na i-content natin, yung hinggil sa palitan balasahan ng mga liderato dito po sa Kongreso maging sa Senado, mga kababayan. And I do believe, may pinapatungkulan na sila dito. Meron na sila talagang prospect na talagang talamak sa pagnanakaw, talamak sa insertion. Kasi wala naman siguro, hindi naman nila ipapalabas or hindi naman magbibigay ng salita si Lucas Bersamin ng ganong pahayag na isang napakabigat, mga kababayan, clean your house first. It seems to me na nanggagaling or mas malaki ang posibilidad, 'di ba? Yung porsyento, o Sir Ode Lenon, mas malaki ang porsyento ng mga talamak ng pagnanakaw dyan sa Kongreso. Kasi unang-una, kung iisipin bakit GP, when it comes to numbers, ilan ba ang Kongreso, mga kababayan? Lower House, 300 plus. Sa Senado, 24 lang sila. So kung iisipin natin, mas malaki ang nakikinabang. 'Di ba? Mas marami ang pwedeng makinabang dyan sa Kongreso. Now, pumapasok ngayon sa isipin ko or sa isipan ko yung sinasabi nila na may usap-usapan na gusto raw ni F.L. Lisa. Sabi lang usap-usapan, di ko alam kung ito ay facts. 'Di ba? Na parang isinusulong nila whether si Toby Chanco or si Albi Benitez dati. Mga kababayan, na hindi ko naman pinaniwalaan kasi wala naman tayong ebidensya. Pero ngayon, nagkakaroon na naman ng panibagong usapin, panibagong rumor na si Speaker ay papalitan ni Kong Sandro, mga kababayan, at itong si Chis Escudero ay papalitan nitong si Tito Soto. Parang, sabi ko parang pwedeng magkabit-kabit ito or maging connected dito sa mga hinaing ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay sobra nang nasasaktan sa laki, sa lawak, at hindi na malaman kung saan nagsimula ang garapalan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Halos 30% na lang ang natitira sa mga proyekto. 70%, mga kababayan. Anong nangyayari doon? Mga buhaya lamang ang nakikinabang. So mahirap yun, masakit talaga. I think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean... no, I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that
that have worked every day of their lives. Walang Well, if that is the case, mamilukanan ka na, Speaker needs to state to support PBBM. If kung si Speaker ay talagang walang ginagawang kabalbalan, that makes sense. Pero kung the independent commission will find out na meron itong ginawa din na kalokohan, siguro it should be the time, 'di ba? Or it's about time na palitan din si Speaker, mga kababayan, kung mayroong anomalya, 'di ba? ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Mr. President, masakit na nga yung mga... Oh, horrible. Horrible situation. Actually, ako, nasasaktan ako. Pag nakikita ko, pag naririnig ko, may mga nag-a-apply ng Portuguese citizenship, Spanish citizenship, at kung ano-ano pa, no? Parang, I guess, sometimes people are feeling hopeless when they see the massive corruption and, you know, but what would you like to tell them? There's hope. Have hope. We've seen all of what people are complaining about or having to live with. Yung kailangan ninyong pagtsagaan, pagtiisan na araw-araw niya mga buhay. Alam namin yun. At lahat ng aming gawin, na kayang gawin, ginagawa namin. Pero yun na ngayon, babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina, na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if these are your friends? How about if these are your kaalyado? I said, what can you do? You know, and I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Okay. Your friend? Mga kababayan, ito, good question ni Vicky Morales. Good point dito. Yung kanyang tanong ay even your relatives ay pag sila ang na-imply dito or sila ang kasama dito, may pananagutan. Anong gagawin mo? Sabi kay Pangulong Bongbong Marcos. And this is his answer. Who's more important? Your friend? Your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody. So tingin ko dito may kahit kamag-anak masasagasaan. Mga kababayan, in this kind of question ay meron ng sorry ha, sa mga panatiko dito ni Speaker, mga kababayan. I don't know, pero this is just only my opinion, na parang meron ng lamat na nangyayari ngayon. Di ko lang sigurado kung tama yung hinala ko. Sabi ko nga, hinala lamang ito. Pero yung question sa kanya, whether, whoever they are, di ba? Whoever they are, kahit kamag-anak, kaibigan, supporter. Pero pag may mali, ay kailangang aksyonan. Kailangang palitan na sila. Because the most important is the people na nagsasacrifice, nakakaranas ng ganito. Ang sabi ng Pangulo. Is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. That's what being a good Filipino means. You make sacrifices for the country, you make sacrifices for your people. You're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. So dami ng sakit ang ulo nyo po. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity, and the chance to actually do something.
Yon, mahalaga yon mga kababayan ha. When he asks kung siya ba ay nagsisisi na siya ay maging presidente and without even a moment of pause mga kababayan ay sumagot siya, no. 'Di ba? Kasi binigyan ako ng pagkakataon, pribilehiyo to do something. Ibig sabihin, at least made a change or make a change mga kababayan. 'Di ba? Do something that the previous administration didn't do. 'Di ba? Yung meron siyang magawa na talagang sabihin natin mga kababayan ay ma-expose man lang niya yung korupsyon, ma-expose niya yung mga katiwalian na nangyayari, 'di ba? Under his nose, under the nose of the previous administrations, malalaman natin dito. Kasi 'di ba, ang taon lang ng pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos 2022 up until now, pero lumalabas they really came from the previous administration. Mga kababayan, ito ay nagdugtong-dugtong na. Kasi sabi ko nga sa previous vlog ko, kung ito, 'di ba? It would if it would not end or stop right away back then, mga kababayan. Kung ito ay napigilan nila, kung ito ay ginawan nila ng paraan, kung sila ay nagtrabaho nung mga panahon na 'yon, hindi tayo darating sa punto na ngayon ay talamak na ang korupsyon. Kung noon ay milyones lang, ngayon bilyones na, mga kababayan. 'Di ba? Sobrang-sobra. Kita nyo naman, maging ang Pangulo, mga kababayan, awang-awa sa taong bayan because hindi natin hindi natin deserve na maranasan. Hindi natin deserve na tayo, mga kababayan, habang naliligo, habang tayo ay lubog sa baha, yung mga diputang mga magnanakaw na yan, sorry sa pagmumura, 'di ba? Pero yun ay bugso lang ng aking damdamin. Sila ay nagpapakasasa sa mga babae, nagpapakasasa sa mga sasakyan, nagpapakasasa sa magagandang mga bahay, mga building, samantalang tayo, ang kadikit natin, mga ka-GP, yung mga daga, mga ipis, tayo yung prone sa sakit. 'Di ba? Tayo yung malinis na nagbabayad ng mga tax. Pinagpapaguran natin dugo at pawis samantalang sila sumasahod lang. Mga walang hiya, 'di ba? Dapat yung mga ganyan binibitay talaga eh. Yari ka. Para hindi na pamarisan. And mga kababayan, ako po ay talagang sobrang umaasa dito sa itatayong Independent Commission ng ating Pangulo na mabigyan nila ng hustisya yung mga kababayan natin na winawalang hiya ng mga kontraktor, mga senador, mga kongresista, at kung sino-sino pa na nakikinabang dyan po sa pera at kaban ng bayan. 'Di ba? Sana mag-aaba kaagad ang mga ito eh. Dapat sa kanila i-apply yung sinasabi natin na mabilis ang karma. Ma'am Leticia Fernando, salamat sa pag-share ng blessing. Sabi ni Zoe, Mami Piar, Ardayan, iniyakan ko yan nung natalo siya kay Lenny. 1 buwan siguro yun, halos ayaw ko nang may kausap kasi pinapanood ko lagi sa FB noon ang ginagawa niya sa Ilocos. Sabi ni Sir Odile, dapat kahit kalahati ng galaw ni Apo Lakay, gayahin niya. Si Apo BBM. Mga kababayan, ang kulang kay PBBM, ang masasabi ko, masyadong mabait. Masyadong mabait. To the extent na umabot na siya ay ginagago ng mga taong nasa paligid niya na akala niya mga kakampi. Uy, GP, grabe ka naman magsalita. Totoo naman eh. Mga kababayan, di ba nangyayari yung talamak ng pagnanakaw under the nose of the DPWH? Ang DPWH dikit sa kanya. Ibig sabihin, tinatarantado siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Kasi mga kababayan, si PBBM malambot ang puso. 'Di ba? Napakabait na tao. Kaya ngayon, yun ang sinasamantala nila. Didikit-dikit sa Pangulo,
Mga kababayan, iba pala ang ginagawa pag nakatalikod ang Pangulo. Di ba, Tita Josephine Odilenon? Oh. Salamat PBBM sa sakripisyo mo. Itinutuloy mo ang legacy ni Apo Lakay at sana hanggang Apo. Pero sana, sabi ko lagi, ang dapat kay PBBM, taglayin niya ang pagiging tigre, taglayin niya ang ang ugali ng fox. Mga kababayan, bakit tigre? Kailangan magkaroon ng pangil. 'Di ba? Hindi pwedeng ganito lang. Dapat may maparusahan, may makulong. Kung pwede, bitay. 'Di ba? Tigre kasi nga, meron siyang pangil na sumakmal. Meron siyang lakas, mga kababayan, na labanan yung korupsyon, yung mga tao na gumagawa ng mali. Ang fox naman, ugali ng fox, ito yung ugali na kung saan kilala niya kung sino yung mga tao na dapat niyang pagkatiwalaan, kilala niya yung mga tao na hindi niya dapat pagkatiwalaan. At alam niya dapat, sa pagkakaroon ng ugali ng fox, alam mo kung mayroong trap na nakalagay dyan sa iyong daraanan. 'Di ba? Alam mo kung kailan kayo hulog ng iyong mga kaibigan. Alam mo ang ginagawa sa iyo ng mga kaibigan mo behind your back. Oh. At alam mo rin ang ginagawa ng mga kaalyado mo behind your back. Oh. Oo, tama si Mama Leticia. Sa kabaitan ng presidente, niloloko siya. O ngayon, mga kababayan, ang ginawa ng House ngayon, yung budget, 'di ba, pinababalik. Kasi bakit nila pinababalik? Para hindi na silang para hindi na silang gumawa ng paraan. Mag back to zero para makikita kung sino yung nag-i-insert. Oh. I think that is his nature and also may be overcompensating since they accuse his father of dictatorship. So he is balancing everything. However, he is precise and brilliant in execution. Yes indeed, mga kababayan. Kaya lang mayroon akong kaya lang eh. 'Di ba? Kailangan kasi maipakita mo 'yon. May masampulan ka. 'Di ba, hindi lang yung simpleng pagpapile ng case against them. Kailangan ito ay makulong talaga. 'Di ba? Kailangan masingil mo rin siguro sila doon sa mga proyekto na ghost project na naibigay mo na yung pera, completed na, pero wala naman nag-i-exist. Oh. Hindi ko sinabing mahina si PBBM, mga kababayan, pero ang sinasabi ko, panahon na ipakita niya yung dalawa na yon, facts at pagiging tigre. Mga kababayan, para ang mga mapagkunwari sa paligid niya ay magkaroon ng takot sa kanya. Sabi ni Ma'am Rica Galang, bakit tahimik si Quezon? Baka mamaya, ang iniisip ko dito, kaya tahimik si Quezon dahil nahalungkat na yung pangalan niya. At kasi, mga kababayan, dahil nga sa rumor ngayon, napapalitan siya, ewan ko lang kung bakit nananahimik ng gusto. Diba? Oh. Dapat bago bayaran ang mga contractors, i-check kung tapos ang mga project. Ito ang may problema, Ma'am Ses MA. Kasi nga, ito, babayaran. May mag-check kunwari. May pupunta sa area, kunwari. Tapos kunwari chinek. Ngayon, doon sa report, ipapasa ngayon sa DE, District Engineer. Pagpasa sa DE, oh, boss, kumpleto na to. Okay na. Wala nang kulang. Completed na to ha. O, kailangan na nating bayaran. O, pirma na ngayon si DE. Boom! Yun na, mga kababayan. 'Di ba? Kasi lahat pera ang gumagapang. Kaya, wala ka talagang makikita. Kahit na ipatingin mo yan, isiguruhin na ito ay tapos na o hindi. Dahil nga bayad yung nag-check pa rin, wala kang makikitang tama. 'Di ba?
Sabi, sinampulan niya na si Alcantara. Hindi, si Alcantara, mga kababayan, kinasuhan na, di ba? Formal ng kinasuhan, pero hindi pa naman nakukulong. Nandun na tayo. At itong si Alcantara, kapal na mukha, mga kababayan, nagyayabang pa rin. Bakit? Sinasabi niya, ay lalabas din daw ang buong katotohanan na wala siyang kasalanan. Di ba? Samantalang, eto nakakagalit eh. Inamin niya na sa Senado. Inamin niya na rin sa Kongreso, mga kababayan. Lalo sa Kongreso, na sinabi niya, pirma lang siya ng pirma without even asking, without even checking kung natapos ba yung mga proyekto. Di ba? Oh, so may negligence on his part. Tapos sasabihin niya, lalabas din daw ang katotohanan na wala siyang kasalanan. Diba? Parang gago lang. Tinatarantado lang tayo. Eto mga to, inaantay lang nila na mawala na naman sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. At pag Duterte na naman ang naupo, ayahay ang buhay. So sabi ko, dapat bago umalis si PBBM, may masampulan na makulong habang buhay, 'di ba? Nang hindi na pwedeng mag-apila, 'yun ang maganda. Okay? So anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Salamat po. Ma'am Ilocanon ka na sa pag-share po ng video na ito. At nahuli na nga ako kanina, no? Salamat po sa inyong lahat. Sa lahat man ng nag-like ng video natin. Sa lahat po ng sumama ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat ulit sa walang sawang suporta po ninyo, mga kababayan. Lalong-lalo na sa Pangulo natin. At syempre sa ating bansa, na ang lahat naman ay pare-parehas tayo, mga kababayan. Ang hiling natin ay magtagumpay, makatagal pa, matagalan ng ating Pangulo na matapos niya ang kanyang termino at kung maaari nga sana ay ma-extend pa. Bye guys!